Sa isang lumang kumbento sa gitna ng kabundukan, naninirahan si Sister Alma, isang madre na kilala sa kanyang kabaitan at malasakit sa kapwa. Maraming kwento ang kumakalat tungkol sa kumbento, mga yapak na maririnig sa gabi, mga bintanang kusa ng bumubukas, at isang multo na di umano'y tumutulong sa may sakit. Bagamat marami ang natatakot, si Sister Alma ay may kakaibang kuryosidad sa kababalaghan. Isang hapon, habang nag-aalaga ng mga may sakit sa maliit na klinika ng kumbento, dumating ang isang batang babae na may matinding lagnat. Hindi sapat ang gamot na dala nila, tila walang epekto. Napansin ni Sister Alma ang kakaibang liwanag mula sa lumang silid sa itaas ng kumbento. Ang liwanag ay banayad, ngunit maliwanag sa dilim. Tinahak niya ang hagdan at sa kanyang paglapit, nakita niya ang isang malamadre na anyo, nakasuot ng puting damit at may banayad ng ngiti. Ang multo ay tumango kay Sister Alma at nagpakita ng maliit na kahon na puno ng mga halamang gamot at mga lumang reseta. Nang ipasa ng multo ang isa sa mga ito, pakiramdam ni Sister Alma ay parang may init at ginhawa ang pumuno sa kanyang mga kamay. Sa sandaling iyon, ipinakiramdam ng batang babae ang kaginhawaan at unti-unting bumaba ang lagnat niya. Nagulat si Sister Alma, ngunit hindi siya natakot. Pagkus ramdam niya ang kabutihan at malasakit ng nilalang. Sa mga sumunod na araw, marami pang may sakit ang dinala sa kumbento. Sa bawat pagkakataon, lumilitaw ang multo sa iba't ibang anyo, nagbibigay ng payo at nagmumulay ng mga halamang gamot. Hindi ito basta-basta nagpapakita. May mga pagkakataong nawawala ito sa gitna ng gabi at minsan ay naririnig lamang sa malalayong sulok ang banayad na tinig na nagmumungkahi kung ano ang makakatulong sa may sakit. Si Sister Alma ay naging gabay sa mga tao sa paggamit ng mga gamot, ngunit hindi niya maipaliwanag ang presensya ng multo. Isang gabi, dumating ang isang matandang lalaki na halos hindi na makagalaw dahil sa matinding sakit. Ang kanyang pamilya ay nag-aalala at tila wala ng pag-asa. Nang marinig ito ni Sister Alma, agad niyang dinala ang lalaki sa silid kung saan unang nakita ang multo. Biglang nagpakita ang multo, ngunit mas malinaw at maliwanag kaysa dati. Tinuro nito ang mga halamang gamot at tinulungan si Sister Alma sa pag-aalaga. Sa loob ng ilang oras, naramdaman ng matanda ang ginhawa at nakabangon siya mula sa kama. Lahat ay namangha sa himala. Sa kabila ng mga kababalaghan, naintindihan ni Sister Alma ang tunay na layunin ng multo. Dati itong madre rin, nag-alay ng buhay para sa kapwa at nanatili sa kumbento kahit matapos ang kanyang panahon sa mundo. Ang kanyang presensya ay hindi upang takutin, kundi upang maglingkod at magpagaling sa mga nangangailangan. Sa tuwing natutulungan niya ang may sakit, ramdam ni Sister Alma ang koneksyon sa kabutihan at malasakit na walang hanggan. Lumipas ang mga taon at ang lumang kumbento ay naging kilala, hindi lamang sa pagiging lugar ng pananampalataya, kundi pati sa kababalaghan na nagdudulot ng ginhawa. Maraming bata at matatanda ang bumibisita, hindi upang matakot, kundi upang maranasan ang himala at malasakit. Si Sister Alma ay patuloy na naglilingkod at sa bawat pagkakataon ay naroon ang presensya ng